Bakit nga ba nagkaroon ng wildfire dulot ng matinding sikat ng araw sa Los Angeles, California, gayong nasa panahon ng taglamig ang rehiyong ito? At totoo ba na kinutya ng mga taga-Hollywood ang Diyos na sinasabing naging dahilan ng malaimpyernong sunog na ito? Ano nga ba ang buong kwento? At totoo rin ba na mayroong nag-iisang bahay na nakaligtas sa sunog na ito? Yan ang ating aalamin. Ang kumakalat na video ngayon sa social media na iniuugnay sa pangungutya di umano ng Hollywood sa Diyos ay ang video na ito ng isang host at comedian na nagngangalang Nikki Glaser, kung saan ay gumawa ito ng isang biro patungkol sa mga Hollywood stars na nakatanggap ng award mula sa event na ito, kung saan base sa kanyang mga pahayag ang kanyang kinukutya sa pamamagitan ng kanyang biro ay ang mga nanalo ng awards sa event na ito, kung saan sinasabi niya na walang sino man sa mga nanalo ang nagpasalamat man lang sa Diyos na lumikha ng sanlibutan para sa kanilang tagumpay sa event na ito. At ipinaliwanag niya ito sa pamamagitan ng pagtatanong kung sino ang mga unang inisip o pinasalamatan ng mga nanalo sa kanilang mga speech, at napansin niya umano na kadalasan ay ang mga miyembro ng cast and crew, nanay at ang host ng Access Hollywood na si Mario Lopez ang pinakamadalas na pinasasalamatan ng mga nanalo, habang zero mention naman o zero votes ang Diyos na lumikha ng universo. Kaya't sa madaling salita, ito ay isang pangungutya hindi para sa Diyos kung hindi para sa mga nanalo na hindi man lang nakaalaalang pasalamatan sa kanilang tagumpay ang lumikha ng ating universo, kung kaya tinawag niyang Godless City o walang Diyos ang syudad na ito. At dahil nga isa siyang komedyante ay madaling naunawaan ng mga tao na biro lamang ito, kaya't imbis na ma-offend ay nagtawanan lamang ang ilan sa mga ito. Sa katunayan, ang Los Angeles ay mas kilala sa tawag na City of Angels at hindi Godless City, at nagkalat rin sa rehiyong ito ang iba't ibang relihiyon, kabilang na ang mga sambahan nito na kasamang natupok ng apoy. At sa kabila nito, ang ilang residente ay patuloy pa ring bumabalik sa kani-kanilang simbahan upang magpasalamat dahil hindi sila nasaktan at humiling ng tulong dahil sa dilubyong kanilang naranasan. Kaya't ang wildfire na ito ay hindi dapat ituring na parusa ng Diyos para sa kanila, dahil mas maraming relihiyoso sa rehiyong ito kumpara sa mga Hollywood stars na hindi man lang naalalang pasalamatan ng Diyos sa napakalaking tagumpay nila. Dahil kung maniniwala tayo na parusa ito ng Diyos sa kanila, ay para na rin nating sinabi na masasamang tao ang lahat ng naging biktima ng sunog na ito, gayong marami ang makadiyos sa rehiyong ito. Sa katunayan ay 65% ang Kristiyano sa syudad pa lang na ito, at patuloy silang nananalangin sa Diyos sa kabila ng dilubyong naranasan ng mga ito. At kung magsusuri tayo sa kasaysayan ng kanilang estado, ay mapag-aalaman natin na halos taon-taon naman ay may nagaganap na matitinding wildfire sa rehiyong ito, na kadalasan ang pinagmumulan ay ang kombinasyon ng matinding sikat ng araw, mga tuyong halaman, at malalakas at tuyong hangin mula sa mga disyerto gaya ng Mojave Desert, Colorado Desert at Great Basin Desert, na tinatangay naman papunta sa rehiyon ng Santa Ana Canyon na kumakalat naman sa Southern California. At dahil nga sa kombinasyon ng init, hangin at mga natutuyong halaman, ay madali lamang ang pagkakaroon ng sunog sa rehiyong ito. Gaya halimbawa noong 2015 ay umabot ng mahigit 8,000 wildfires ang naitala sa iba't ibang bahagi ng estado ng California, na sumakop sa halos 1,000,000 hektarya, at tinatayang mahigit sa 3,000 struktura ang nasira at natupok na mga wildfires na ito, habang taong 2016 naman ay umabot ng mahigit 7,000 wildfires ang naganap sa rehiyong ito. At taong 2017 ay umabot naman ng higit sa 9,000 sunog ang kumalat sa mahigit 1,000,000 hektarya ng lupaing ito, habang noong 2018 naman ay umabot ng mahigit sa 8,000 sunog ang lumamon sa halos 2,000,000 hektarya ng lupain sa iba't ibang bahagi nito. At kahit anong taon pa ang isearch mo, ay hindi mawawala ang mga kaganapan ng wildfire taon-taon sa bansang ito. At nangyayari iyan kahit sa panahon ng taglamig, gaya halimbawa sa Alaska, ang pinakamalamig na estado ng Amerika,
kung saan sa kabila ng nagyeyelong klima sa lugar na ito ay nakararanas din ito halos taon-taon ng mga wildfires. Sa katunayan sa taong 2024 pa lamang ay sinasabing nakaranas na ito ng halos 400 wildfires kung saan ay mahigit 200 ang sinasabing dahil sa mga tao, habang halos 200 naman ang dahil sa mga pagkislap sa pamamagitan ng ilaw o lighting. Maaaring isipin ng ilan na typo error lamang ito dahil maaaring lightning o kidlat ang nakasulat dito. Subalit ang paggamit ng lighting, imbis na lightning, ay sumasaklaw sa iba pang anyo ng init o liwanag na nagdudulot ng apoy, gaya halimbawa ng tinatawag na magnifying effect. Kaya't ang posibilidad na ang mismong liwanag ng araw o sunlight ang nagsimula ng sunog ay napakalaki, at iyan ay dahil sa mga tuyong halaman at vegetation, kung saan kapag matagal ng tuyo ang lupa at halaman dahil sa kakulangan ng pag-ulan ay nagiging napakabilis ng pag-apoy ng mga ito kahit sa pamamagitan lamang ng matinding sikat ng araw na nagaganap sa pamamagitan ng tinatawag na magnifying effect, kung saan kapag ang liwanag ng araw ay nakonsentrate sa isang partikular na lugar sa pamamagitan ng reflective surfaces tulad ng mga salamin o bintana ng mga struktura, metal o iba pang makikintab na bagay, ang concentrated sunlight na ito ay maaaring magdulot ng pagliyab sa mga tuyong damo o halaman, at gaya nga ng makikita sa videong ito, ang napakalakas na liwanag na ito ay maituturing na nagtataglay ng magnifying effect, kung saan dahil sa dami ng gusali sa rehiyong ito ay natural lamang na napakaraming makikintab na bagay rin ang maaaring tamaan ng sikat ng araw na maaari namang tumama sa mga tuyong dahon habang sinasabayan ng malalakas na hangin mula sa kabundukan ng Santa Ana na nagmumula pa sa mga disyerto, kung kaya't mas madaling nakagagawa ng apoy ang kombinasyon ng mga pangyayaring ito. Kaya't sa isang iglap lang matapos ang biglaang liwanag na ito ay sinundan na agad ito ng makapal na usok kasunod ng malawakang sunog sa rehiyong ito. Gaya lamang din ito ng simpleng paglikha ng apoy gamit ang magnifying glass, kung saan palaging nauuna ang liwanag bago ang usok na magtatapos sa tuluyang pagkasunog ng mga bagay. Samantala, ang mga kumakalat naman na video sa social media na sinasabing arson ang dahilan ng mga wildfires na ito ay tila malayo sa katotohanan, dahil ang mga videong kumakalat ngayon sa social media ay mga kaso ng arson sa iba't ibang bahagi ng bansa, kung saan ang mga ito ay agad ding nahuhuli ng mga otoridad, at kadalasan ay hindi umaabot sa ganito kalawak na pinsala ang sunog dulot ng arson, dahil ayon sa mga otoridad, sa panahon ng mga ganitong pagkakataon na nagsisimula ang sunog sa iisang lugar ay madali lamang itong napapansin ng mga tao sa mga malapit na kabahayan, kung kaya't madali itong naaagapan. Samantala ang kaganapang ito ay sadyang mabilis at malawakan na tila nga ay malayo umano sa katotohanan na may isang malaking grupo ng mga tao na sabay-sabay lilikha ng sunog sa iba't ibang bahagi ng lugar na ito, lalo na kung taon-taon ay nagaganap ang delubyong ito, kung kaya't napakarami ring insurance agencies ang nag-aalok ng coverage para sa sunog sa bansang ito, gaya ng mga ahensyang State Farm, Allstate, Farmers Insurance, Liberty Mutual, Progressive, Chubb Insurance at marami pang iba. Kaya't hindi na nakapagtataka na ang sunog na ito ay may tuturing na natural disaster at hindi sa ano pa mang mga bagay, dahil isipin mo na lang kung isa ka sa mga nasunugan ay tiyak na sasama rin ang iyong kalooban na tila sa kabila ng dilubyong iyong naranasan, ikaw pa ay pinagtatawanan dahil sa paniniwalang ang Diyos ay iyong kinutya kahit wala namang katotohanan. Samantala ang larawan naman ng bahay na ito na sinasabing kaisa-isang bahay na hindi nasunog sa gitna ng malaimpyernong wildfire sa Los Angeles, California ay larawan ng isang bahay mula sa naganap na wildfire sa isla ng Maui sa Hawaii noong 2023, kaya't hindi totoo ang kumakalat na bali-balita na nagsasabing tanging ang bahay lang na ito ang iniligtas ng Diyos mula sa wildfire sa Los Angeles, dahil di umano ay ito lang ang naniniwala sa Diyos, dahil nga ang katotohanan ay sa isla ng Maui sa Hawaii matatagpuan ang bahay na ito
na tanging nakaligtas sa wildfire noong 2023 na pinaniniwalaang nakasurvive dahil umano sa renobasyon na ginawa sa bahay na ito kung saan binawasan nila ang mga halaman na halos nakadikit na sa palibot nito at pinalitan ng mga bato mula sa ilog sa harapan nito, hindi gaya ng mga kalapit na bahay nito na puno ng halaman ng bakuran na nakadikit na sa mismong mga bahay na madaling pinagmulan ng apoy na ikinasunog ng mga bahay dito.